Paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng mga anino ng kasaysayan, may mga lihim na puwersa ng mga kababaihan na kayang magtago at talunin ang pinakamahuhusay na mandirigma? Ang mga babaeng ito ang tinatawag na kunoichi, mga babaeng ninja sa Japan. Pero sino ba sila talaga at ano ang kanilang misyon? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang misteryosong mundo ng kunoichi at susuriin ang kanilang papel sa kasaysayan ng Japan, espionage at mga misyon na nagbago sa takbo ng panahon. Kung mahilig ka sa kasaysayan, mga alamat at mga hindi kilalang kwento, sigurado akong magugustuhan mo ang video na ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga ganitong klase ng kwento tungkol sa kasaysayan at mga alamat. Halina't tuklasin natin ang mga lihim na ito. Ang kunoichi ay mga babaeng ninja na aktibo sa panahon ng feudal Japan. Sa mga kwento at kasaysayan ng mga ninja, karaniwang ang mga kalalakihan ang tinitingala, ngunit may mga kababaihan din na may mahalagang papel sa mundo ng espionage at laban. Ang mga kunoichi ay madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin at minsan ay nananatili sa likod ng mga anino ng kanilang mga kalalakihan. Ang salitang kunoichi ay nagmula sa isang espesyal na kombinasyon ng mga karakter. Ang unang bahagi ng salitang kuno ay nagmula sa simbolo ng babae at ang pangalawang bahagi, ang ichi, ay nagmula sa katangian ng ninja, kaya't binubuo nito ang isang natatanging termino na sumasagisag sa papel ng mga kababaihan sa espionage. Sa madaling salita, ang kunoichi ay mga babaeng ninja na may natatanging kasanayan at taktika na ginagamit sa ilalim ng mga kalalakihan. Ang mga kunoichi ay naging aktibo noong panahon ng Sengoku, sa mga taon ng ika-19 at ika-79 na siglo, kung kailan ang Japan ay nahati sa mga warring states o mga naghihari-haring puk. Ang mga ninja ay may mahalagang papel sa digmaan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga misyon ng espionage, sabotahe at pagpatay. Subalit, kakaunti ang mga babae na kinikilala sa kasaysayan ng mga ninja dahil madalas ay mga lalaki ang itinuturing na pangunahing mga mandirigma. Ang mga rehiyon ng Iga at Koga ang pinakamalaki at pinakamahalaga pagdating sa mga ninja at dito ipinanganak ang maraming kunoichi. Ang mga pok na ito ay kilala sa pagiging tahanan ng mga ninja clans, kung saan ang mga kababaihan ay tinuruan ng mga sinaunang sining ng stealth, espionage at taktika ng laban na kadalasan ay gumagamit ng kanilang sariling mga kalakasan upang magtagumpay sa mga misyon. Ang mga kunoichi ay may napakahalagang papel sa pagkolekta ng impormasyon, pagsabotahe at pagpatay. Lahat ng ito ay kadalasang isinasagawa gamit ang kanilang kahusayan sa lihim na operasyon. Ang mga misyon na ito ay hindi kasing diretso tulad ng sa mga kalalakihang ninja. Sa halip, ang mga kunoichi ay gumagawa ng mga operasyon na mas may kinalaman sa pagpapalakas ng loob ng kanilang mga kalaban at pagpapahina ng kanilang moral sa pamamagitan ng mga diskarte ng panlilinlang at lihim na kilos. Isang mahalagang bahagi ng kanilang trabaho ay ang espesyahe, kung saan sila ay nagpapanggap upang makakuha ng mga mahahalagang impormasyon. Halimbawa, maaari silang magpanggap bilang mga alalay o kasamahan ng mga kalaban upang makalapit sa mga mataas na opisyal o kasundaluhan. Minsan, nagiging geisha sila, isang papel na tumutulong sa kanila na makipag-ugnayan sa mga lalaki sa mga mataas na posisyon o kaya naman gumagawa silang mga prostituta upang makuha ang tiwala ng mga sundalo o negosyante at makakuha ng impormasyon mula sa kanila na hindi nila malalaman. Dahil sa kanilang kakayahan sa pagpapanggap, madalas ang mga kunoichi ay hindi nakikilala bilang mga banta, kaya't nakakapasok sila sa mga estratehikong lugar nang hindi napapansin. Hindi lang sila basta nagsasagawa ng pagsabotahe sa mga kuta ng kalaban, kundi ginagamitan din nila ng mga sikretong operasyon upang pabagsakin ang moral ng kaaway at pataasin ang posibleng pagkatalo sa digmaan. Isa sa mga pinakanatatanging kasanayan ng mga kunoichi
ay ang kanilang training sa stealth o pagiging hindi nakikita. Binibigyan sila ng mga teknik at galaw na nagtuturo sa kanila kung paano makakalusot sa mga kalaban nang hindi nahahalata. Habang ang mga kalalakihan ay nakatuon sa pisikal na laban, ang mga kunoichi ay mas gumagamit ng kanilang katalinuhan at mabilis na mga galaw upang makalapit sa kanilang target nang hindi natutukoy. Pangalawa, ang kunoichi ay bihasa sa disguise, isang mahalagang aspeto ng kanilang misyon. Hindi lang sila natututo ng mga kasanayan sa pagbabago ng itsura at kasuotan, kundi pati na rin sa pagpapalit ng kanilang kilos, boses at kahit ang paraan ng pakikisalamuha. Ang pagpapanggap bilang ibang tao ay isang mahusay na taktika na ginagamit nila upang makalapit sa mga kalaban at makuha ang mga mahahalagang impormasyon. Hindi lang iyon, may kasanayan din sila sa psychological manipulation o manipulasyon ng isipan. Sa pamamagitan ng kanilang mga galaw at salita, kaya nilang kontrolin ang kaisipan ng kanilang target. Kaya nilang gamitin ang takot, pagkabigo at iba pang emosyon ng kalaban upang magtagumpay sa kanilang misyon nang hindi kinakailangan ng pisikal na labanan. Bukod dito, tinuruan ang mga kunoichi sa paggamit ng mga lason, isang kasanayan na mas pinong at mas matalim kaysa sa tradisyonal na labanan. Ang paggamit ng lason ay isang art na nagtutok sa pagpatay o pagpapahina sa kalaban nang hindi nakikita ang kamay ng pumatay. May iba't ibang klase ng lason na ginagamit nila mula sa mabilis na pagpatay hanggang sa mga lason na nakakabawas ng lakas ng kalaban o nagpapahina sa kanilang moral. Ang mga misyon ng kunoichi ay kadalasang mas masalimuot at mas komplikado kaysa sa mga misyon ng mga kalalakihang ninja. Kadalasan, hindi nila kailangang pumatay ng direkta. Ang kanilang mga misyon ay nakasentro sa pagpapabagsak ng kaaway gamit ang subterfuge, panlilinlang at impluensya. Ang mga kunoichi ay bihasa sa pag-unawa ng emosyonal at psikolohikal na aspeto ng kanilang mga target na nagpapahintulot sa kanila na maging mas epektibo sa kanilang mga misyon nang hindi kailangang puwersa. Isa sa mga kilalang kunoichi ay si Fujibayashi Nagako, isang miyembro ng tanyag na Fujibayashi clan. Ang clan na ito ay kilala sa kanilang kasanayan sa ninjutsu at si Nagako ay isang stratehista at isang eksperto sa espionage. Siya ay may malawak na kaalaman sa mga taktika ng digmaan at lihim na operasyon. Kaya naman siya ay naging isang mahalagang bahagi ng mga misyon sa panahon ng Sengoku. Ayon sa mga kasaysayan, siya ay tumulong sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga lihim na misyon na nagpabagsak sa kalaban ng kanyang clan. Si Nagako ay isang halimbawa ng kung paano ang mga kunoichi ay maaaring manguna at mag-isip ng mga estratehiya na mas mapanlikha at mas lihim kaysa sa mga karaniwang mandirigma. Isa pang halimbawa ng isang tanyag na kunoichi ay si Otsuya, isang alamat na nagsasabing siya ay isang asawa ng isang samurai. Ngunit ang kanyang mga kasanayan sa espionage ay lumampas pa sa pagiging isang tradisyonal na asawa. Ayon sa mga kwento, ginamit ni Otsuya ang kanyang kahusayan sa lason at panlilinlang upang makipag-ugnayan sa mga kalaban at tuluyang talunin ang mga ito. Sa mga misyon, ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang makuha ang tiwala ng mga kalaban at pagkatapos ay ipinakilala ang mga lason na dahan-dahang nagpapahina sa mga target niya. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa kanilang moral. Ang mga kwento ni Otsuya ay nagpapakita kung paano ang kunoichi ay hindi lang isang simpleng espiyang babae, kundi isang manipulator ng mga sitwasyon sa paraang hindi nila inaasahan. Ang mga kunoichi ay madalas ipinagkakatiwalaan ng mga misyon na hindi mo karaniwang maisip na ipasa sa isang babae. Isa sa mga misyon na karaniwang ipinagkatiwala sa kanila ay ang pagsubok ng mga lihim na militar o ang pagpapalaganap ng maling impormasyon upang mapabagsak ang mga estratehiya ng kalaban. Halimbawa, may mga pagkakataon na ipinadala ang mga kunoichi upang magpanggap bilang mga bihag o bihag ng digmaan upang makuha ang mga lihim ng kalaban o upang malihis ang mga plano ng kaaway. Isang karaniwang taktika na ginagamit ng mga kunoichi ay ang pagpapalaganap ng moral na kahinaan sa mga kaaway. Sa halip na direktang labanan,
ginagamitan nila ng mga psikolohikal na diskarte ang kanilang mga target. Pwedeng magpanggap silang mga mahina o kaya naman ay magbigay ng maling impormasyon na nagdudulot ng kalituhan at pagkawala ng tiwala sa loob ng mga kampo ng kalaban. Ang ganitong uri ng misyon ay nangangailangan ng mataas na antas ng katalinuhan at kasanayan sa pagpapanggap at manipulasyo. Isa pa sa mga pinakakilalang taktika ay ang paggamit ng sexual na pang-aakit upang makuha ang mga mahahalagang detalye mula sa mga kalaban. Sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang alalay, geisha o kahit bilang isang prostitute, ang kunoichi ay nakakapasok sa mga lugar na mahirap pasukin. Minsan gamit ang kanilang mga alindog at mga kasanayan sa pagpapakita ng malasakit at tiwala. Makakamtan nila ang impormasyon na hindi nila makukuha sa ibang paraan. Ang taktika ng panlilinlang at sexual na pang-aakit ay hindi lamang nakatulong sa mga misyon nila, kundi nagbigay sa kanila ng isang napakatalinuhang paraan upang makuha ang mga lihim na impormasyon ng kalaban. Ang mga kunoichi ay naging bahagi ng pop culture at patuloy na kinikilala sa mga pelikula, libro at anime. Isa sa pinakasikat na halimbawa ay ang mga babae ninja sa Naruto, kung saan makikita natin ang mga karakter tulad ni Tayuya at Kurenai na ipinapakita bilang mga matatalinong at malalakas na kunoichi. Ang mga karakter na ito ay madalas na binibigyan ng mga kapangyarihan at misyon na nagpapakita ng kanilang mga kahusayan sa stealth, taktika at paglaban na siya ring mga katangian ng mga tunay na kunoichi sa kasaysayan. Sa tunay na buhay, ang mga kunoichi ay hindi palaging may mga superhuman na kakayahan o labanan na puno ng mga eksena ng mabilis na aksyon tulad ng makikita natin sa mga anime o pelikula. Bagkus, sila ay mga eksperto sa mga misyon ng espesyahe, panlilinlang at mga diskarte ng psychological manipulation. Ang kanilang lakas ay hindi palaging nakikita sa pisikal na laban kundi sa kanilang kakayahang mag-isip ng mga estratehiya na hindi madaling makita ng kalaban. Sa mga pelikula at anime, ang mga kunoichi ay madalas ipinapakita na may mga superpowers o kasanayan sa magagandang laban. Ngunit sa kasaysayan, ang mga kunoichi ay mas nakatuon sa pagiging hindi nakikita, pagpapanggap at pangangalap ng impormasyon. Mga katangiang hindi palaging malalaman sa mga dramatikong pelikula. Kaya't mahalaga ring balikan ang tunay na papel ng mga kunoichi sa kasaysayan ng Japan. Ang mga kunoichi ay may malaking epekto sa taktika ng ninjutsu at sa larangan ng espionage sa panahon ng mga digmaang sibil sa Japan. Ang kanilang mga misyon ng espionage at pagsabotahe ay hindi lamang nakatulong sa kanilang mga clan kundi nagbigay rin ng mga mahahalagang taktikal na aral sa pag-iwas sa direktang laban at pagkatalo sa pamamagitan ng mga lihim na operasyon. Sa mga digmaan ng Sengoku, ang mga kunoichi ay mga matibay na tagapagsulong ng mga misyon na nagpatibay sa kaligtasan ng kanilang mga komunidad. Gayunpaman, marami sa mga tala o record tungkol sa kanilang mga aksyon ang nawala o itinago, kaya't naging misteryoso ang kanilang mga buhay at kontribusyon sa kasaysayan. Ang kanilang mga misyon ay kadalasang itinagong mga lihim, kaya't maraming aspeto ng kanilang buhay at papel sa kasaysayan ng Japan ang nanatiling hindi ganap na naipaliwanag. Kaya't kahit hanggang ngayon, ang mga kunoichi ay patuloy na misteryoso at patuloy na bumangon bilang mga simbolo ng katalinuhan at pag-iwas sa mga direktang labanan. Sa ating pagtalakay ngayon, nakita natin na ang mga kunoichi ay hindi lang basta mga espiyang babae na nakatago sa mga anino. Sila ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng mga militar at politika sa feudal Japan gamit ang kanilang katalinuhan, taktika at mga lihim na operasyon. Ang kanilang kasanayan sa espionage at panlilinlang ay nagbigay sa kanila ng isang hindi matatawarang lakas, isang lakas na hindi nakikita ngunit malaki ang epekto. Baka ang mga kunoichi ay nawala na sa mga anino ng kasaysayan, ngunit ang kanilang pamana ay buhay pa rin sa mga alamat at kwento na patuloy nating ibinabahagi hanggang ngayon. Ano sa tingin mo, mga tunay na bayani ba ang mga babaeng ito o ginamit lang sila bilang kasangkapan sa isang brutal na laro ng digmaan at kapangyarihan? Ano ang iyong opinyon?
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa misteryosong mga babaeng ninja, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video na ito. At kung gusto mong makinig pa sa mga hindi kilalang kasaysayan, i-comment ang iyong mga opinyon sa ibaba. Hanggang sa susunod na video, manatiling curious,